On this episode, we are talking about activism Post-protests processing. and how to really heal a movement. So, for the nth time here on Vexters, Maki Bekla, huwag mo syokot. Yo, get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah, Welcome to the the Vexters Baxters Podcast. Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumiklavu. At magbeklaan di Techiwala sa Baxters, Vexters the Mel. and Jonah Show. Oh my God, ang Yes. peke ng mga intro. Kala mo naman Taga. talaga. Oh, parang yung nakikinig, ano na. Oh, sino next? Ah, Parang ganun. True, true, Sorry po true. Ayan. Ayan, Happy New Year mga Bex. Happy Pride. Happy everything. Chareng. Happy birthday. Lahat Oo, ng gusto ko yung happy happy. birthday. Oo, totoo. Ayan. Oo, kung sa Happy kay New Year. liligaya, lahat Mm. ng pagbati ng kaligayahan, ilaban natin. Oo. True. At sa kaguluhan ng Pilipinas, no? Wala tayong choice. Kundi pilitin ang mga sarili natin maging happy. Otherwise, di ba? Sabay-sabay tayo pupulutin sa kangkong. Lulubog. Charing! Ang layo Charet. agad na Sabay-sabay tayong inabot. lulubog. Oo, totoo, totoo. Ayan. Ayan. Kamusta kayo? Kamusta ang inyong linggo so far? Sana okay lang kayong lahat. Oo. Wow. True. And ano ha, paboom ng paboom, tapos na nga yung episode. It's been like past 4 weeks na I think since we aired yung episode about Bahamas. Yes, Basta oo. yung first episode na, girl, walang tigil yung pag-views. Walang tigil yung Correct. pag-rise ng views, nakakaloka. Parang road to 1K na siya. So dahil sinuportahan nyo yung past episode, supportahan nyo na rin yung mga bagong episode. Panoorin nyo na yan, catch up kayo. Hindi, wala pa naman kaming masyadong ads, so ilaban nyo na. Wow. Truly, totoo naman. Nakiusap. Correct. Ayan. And thank you sa mga patuloy na nakikinig from outside the Philippines. Yan, talaga naman. At least we try our best to like update you guys kung ano nang ganap dito. Kala mo naman talaga tayo lang ang nag-a-update na ng mga ganap sa mundo. Feel na feel. Oo, Pero true. ayan, pero siguro pag gusto niyo ng ng very light na atake. Charing, parang di na nga tayo nagiging light Kaya kasi nga parang gigil na lang eh. palagi. Alam niyo mga Bex, as much as possible, ayaw namin na talaga mag go to political kasi nga Oo, totoo. yung goal talaga ng podcast is to be happy lang, Mm-mm. talk about socially relevant issues on a lighter note. And then, yun nga, it's more of the LGBTQ fam talaga, kung ano yung mga pinaglalaban, ano ba yung mga latest happenings, para lahat educated. Ganun. Pero ang nangyayari kasi, it's na hindi talaga namin maiwasan na hindi mapag-usapan kasi sobrang laking issue niya, number one. Number two, parang, ito na lang yung platform na meron kami to voice out kung ano man yung mga namin, sa loobin namin. Either you agree or not, ang mahalaga, we are creating a platform that is safe, na wala namang panghusga. Kung against kayo sa sinasabi namin, it's okay. I mean, wala naman kami magagawa doon. Kanya-kanyang preference. True. I also, parang, syempre platform namin to. Parang self-serving in a way, aaminin ko na. Pero like, I want lang na someday, mababalikan ko tong episode na ito a few years from now na alam ko sa sarili ko na hindi ako nanahimik noong mga panahong kailangan maingay tayo. Like today. Like, Correct. kasi yun yung yun yung kinakailangan na hinaharap. Kasi wala naman tayong magagawa talaga eh. Kung sa reality of it all, yung sa mga pondo-pondo na yan,
Wala naman talaga tayong ano eh, kundi iparinig sa kanila na kailangan ibalik nila Correct. yung mga ginet nila, yung parang gano'n. So, ano lang, yun. Kaya Oo, pinu-push totoo, namin kahit yes, medyo umay na siya, 'di ba, araw-araw, yun yung kinakain oo. natin, pero yun yung reality. Siguro ang point lang naman I agree to everything that you said na wala talaga tayong magagawa. Whatever we are doing cannot really change the system right away. Hindi talaga. Kasi wala naman kaming powers to do it. We're not in the Yes. power to do so. So, kung sino man yung nandun sa position, sila yung makakapagbago nun. Tayo, nandito lang tayo to make ourselves aware of what is happening. And of course, to have a platform where you can voice it out Mm. safely. Yun lang yun. Kung nababash na kami dahil dito, I don't care. At least may engagement kami. Charing. And at least napapansin kami. So at least in a small way, we are doing something para iparating sa kung sino man ang makakarinig nito, yung nangyayari ngayon and what could Yes. have been done. Oo, what could have been Mm. done better. Mm. So, ayun. So, sa mga namin, mga friends namin na sumusupport dun sa other side, wag muna tayong mag-usap ngayon. Charot. Kasi ewan ko, nahihirapan ako dahil magkaiba ng views eh. Parang, siguro after ng lahat ng ito, tsaka tayo magiging okay, ganun. Mm. Hindi, kasi ngayon, and we're trying, Mel and I are trying to understand bakit tayo nag enable ng mga taong nasa kabilang side ng story, Mm. which hindi ko talaga naiintindihan, Bex. Hindi So, ko din gets eh. As oo, in, kasi like, harap-harapan na kasi. So parang, ha? Ganon. I don't get at all. yeah. Pero I know, ano naman, trivial matter naman ito, no? Siyempre, malaking bagay naman siya, no? Pero, like, hindi Yeah, naman ito personal na atakihan natin sa isa't isa para itapusin correct. yung friendships and all, no? Siguro lang we need Oo. distance from each other kasi nga, parang Dahil sa mainit. ngayon, oo, oo, kaysa magkaanuhan tayo, di ba? Kasi Correct. to be honest, magiging open ako sa'yo, Bex, dito. Lalo, wow. I was Oh my thinking of God. I was thinking of confronting Oh my some God. people Oh my about God. it. Okay. Pero I think yun nga, like what you said, mainit talaga ngayon. So feeling ko ano lang, ma-ignite lang yung galit and baka Correct. masira yung friendship and also might as well ano muna, palipasin muna natin yung mga kasi Correct. mataas talaga ngayon eh, mataas talaga ngayon. So Correct. let's give it a year or two or or months, depende bahala na kung paano magiging takbo ng mga Correct. bagay-bagay. Correct. At saka, I have learned na meron tayong mga kanya-kanyang gusto. Meron ding, syempre, lahat yung gusto natin, hindi rin naman gusto ng iba. So, kung meron Mm, silang ibang preference, just let them be and let's just focus on what we want to do. Kung ano man yung sinusuportahan natin, push lang tayo doon. Kung ano man yung mga ginagawa natin to, tawag nito, to reinforce yung mga bagay na gusto nating mangyari, go lang tayo. mm, Wag na lang natin aksayahin ng energy sa mga taong ito. Kung bet nila yun, edi go. Pero yun lang nakakalungkot. Kasi syempre, malapit yeah. sila sa atin. Kaya hindi Mm, naman may iwasan yung disappointment at konting buwisit. Ayan. And nabanggit mo kanina, no, yung mga supporters natin around the globe ay patuloy pa din. Like sina Pau, sina Sheila, nagme-message pa rin sila time to mm. time. Yes, yes. Sina Joyce, si Audrey Mm. ba? Sorry, oh my God. Aubrey, Oh, Aubrey. ayan, Dahil Aubrey B, kami thank you madalas so ang much magkasagutan sa ha. Spotify, kaya hindi ko siya nakakalimutan. Correct. Aubrey, balikan ka namin dun sa mga merch. Charet, kasi Ah, parang bet niya. Oh, 'di ba? correct. Suot na ni Mel yung white, ayan. Mm, So, ayun, and syempre dun sa mga natin, mga patuloy na sumusuporta like si si tawag nito nakalimutan ko na Mardo family, no? Yambaw family, ayan sa Oman, hello. At syempre sa UAE alert. ang ating friendly na si M na lumalaban doon na mura daw ang bilihin kesa dito. Sana Kasi all. nagpapakita sa akin ng mga resibo dai
from Dubai pag nag-grocery, parang mas ano siya, nakakabili siya ng mga pandayat na pagkain. Pag Ah, dito, Day, parang abutin kang 10K siguro, no? Yung ano, mm. yun, yung kung gusto maging healthy. Kaya ano, ay nako, sobrang ano talaga tayo, behind, and then True. sasabay papatong-patong mga issue na to. So, ang dami pong nangyayari sa Pilipinas, mga Bex. And syempre shoutout din kay Claudine. Hindi yung Nepo baby na Claudine. May cousin na super funny ng Baklita. Aliw na aliw siya sa Baklita. And Oo. dahil dyan, sumegway na agad. Tayo na agad mag Oo. Baklita. Baklita, ang mga balitang bakler. Bakla. And syempre, bago tayo natin simulan yan, nakalimutan ko, nakita ko kasi nag-post si Levi, happy Hello, birthday. oo, true. Happy birthday. Nakita ko ang kanyang photoshoot, ang powerful. Oo. Nagaborta na talaga si Sir. Talagang power, di ba? Hello, at enjoy your day. And maraming salamat sa patuloy na suporta sa Ang Baxters. daming no, September, si Kevin, ikaw, si Levi, si Raf, si Cams. Alam ko na, alala ko nung college days, aligaga tayo pag September. Kapatid ko September din and my mother also. Yan. Birthday So, ngayon ni ibig pong Muda. sabihin Kaka-birthday nito, niya. oo, happy birthday, Mother Lani. And ito, ang patunay lang yan na November, December, ang Oo. year of Karachi. Kaya Oo. mga na, kaya Mm. pinapanganak ng September. My God. Kainitan. O, Inihip. kainitan. Charing. Okay, Okay, game. ayan. Game na tayo sa baklita. Ano ba ang unahin natin? Yung ano ba? Good news ba? Siguro unahin na natin yung ano ba, good news na muna, no? Good news na muna kasi parang sunod-sunod yung bad news. So Oo. unahin na natin 'to para gumanda-ganda naman ng natin start ng pakikinig sa Baxters. Mhm. Unahin na natin no, nanalo na po. Oh my God. I have been watching American Idol ever since. And then dun sa season ni Jessica Sanchez, I was really rooting for her to win. And si Same. Joshua Ledet. It's Mm. either Joshua or siya. And then cut to ngayon po, 2025, nanalo na siya sa AGT, which is America's Got Got Talent. talent. And she joined like 20 years ago. So nauna yung AGT bago American Idol. Tapos Yes. bumalik ulit siya sa AGT after 20 years and then ito na nga po nanalo siya. And then during the audition mga Bex, nagka-golden buzzer siya. Kaya diretso na Mm. kagad siya sa semis. Kaya Mm. tuloy-tuloy naman ang swerte at buntis siya nung season na ito ng AGT. At kabuhanan niya na, no? So, kaya yung posting sa Baxters, congrats sis, kaya rin ka na mag-labor anytime kasi naka-windra na si ate. And, super din talaga, sobrang isa yun sa mga heartbreak ng mga Pinoy talaga nung 2012 nung hindi siya na, Totoo. kasi talagang super deserve niya. Hindi naman yun, it's not like we were rooting for her to win kasi Pinoy siya. Yes, dagdag yun, pero siya talaga yung mas deserving for me to win that nung American Ako, Idol, 'di ba? same. Nasa Pero na ba yung ayun na nga. kasabayan niya ngayon? Yun sa Sorry. Kinabahan niya kasi Nang-away na naman. Oh. pinanood ko sa kasi naka-live sila sa TikTok nung finals, nung announcement na ng Nag-live sila. winners. Oo. Okay, okay. Tapos ang kalaban niya sa top 2, another white guy. Okay, nabasa Tas ko, singeret. baka maulit na naman tong eksena. So ayun, hindi naman nangyari. Siya naman talaga yung nanalo. So effect. Congrats, Jessica Sanchez. And another Deserve mo yun, winner, sis. Oh. umaga nung araw na yun nanalo si Jessica kasi gabi sa Amerika. So umaga dito. Kinagabihan nun ay Mr. International 2025 at nanalo doon ang pambato ng Pilipinas na si Kirk Bondad na ayan. I think Filipino-German yata siya if I'm not mistaken. So yan. So tapos kinaumagahan ulit nun, nanalo naman si VJ Floresca sa Project Runway Project Runway. Season 21, oo.
So, yan. In less than 24 hours, tatlong Pinoy ang nanalo sa mga international competitions. No? And si My VJ God, Flores, congratulations. si Mm-mm. VJ was a runner-up nung pinakaunang season ng Project Runway Philippines. Hindi siya nanalo doon. So, parang same kay Jessica, ano din, Oh, parang, okay. ano din, tag na to, kumbaga redemption din yung win niya, finally. And, Oh, pero yung sinalihan ni VJ was the Philippine franchise, nung, not nung, the main. nung una, Nung una, okay. oo, Tapos nitong napalanunan niya 'di ba yun na si Heidi Klum na talaga, yung yes, talagang yung oo, main show. My God, ang yes. kabog, Ang oo. kalaban niya sa top 3 was yung isang gay, yung twins, isa sa twins, and si Utica. Oo nga, So, napanood ko yung clip na yun kasi pinost ni VJ na oo, tapos ano parang nagkaroon pa sila ng warla kasi parang may oo, mga eksenahan doon na ang tawag ito parang ang chika, bakit ano, sino yung gusto mong isama doon sa top 3 kineme? oo, Tapos si oo, Anting VJ mo hindi pinipili ng mga person. Ayaw siyang piliin. So, syempre, naging firm naman si ate. Very Pinay talaga yung ata, yung pagkakasabi mm. niya. Ay nila akong piliin kasi alam nilang threat ako. Ganon. Ganon Oo. yung Tsaka hindi confidence. buong season talaga pot stirrer talaga si VJ. As in siya yung Ah, gumagawa talaga? ng Okay. siya talaga yung gumagawa ng drama sa workroom na kine-question niya yung mga ibang sa mga ganong-ganong kineme. Ako naman super deserve naman yung super deserve niya yung panalo with the three collections. Sa kanya talaga yung pinaka cohesive, kompleto and yung storyline niya, buong season, deserve niya talaga yung win for me. So, and congrats, Mother VJ. Laban. Laban, VJ. Push. Ayan. So, nananalo ang mga Pinoy sa, Natatawa ako sa ayan. sa Kasi, Alright. hosting fillers Oo, 101. Oh, correct. go. Tsaka yung correct natin, yung isa sa mga napapansin ko dito, correct. Ayun na Oh. nga. So, tagumpay ang mga Pilipino, no, sa iba-ibang mga larangan, ay iba-ibang larangan sa iba-ibang bansa. Pero tayo dito sa Pilipinas, kamusta naman? Kaya pa ba Ayun, hindi pa rin natin? nakukulong yung mga na ano, yung mga nakasuhan. Ay, hindi na makasuhan, yung mga tawag nito, nadawit sa issue ng Yes. flood control Mm-mm. project. Though naglabas na po ang Department of Justice ng list kung sino yung mga habulin nila, pero Yes. hindi po kasama doon si Speaker of the House Martin Romualdez. For some Mm. reason, hindi po siya kasama. And then of course another update po si Zaldico, hindi siya maimbitahan ano kasi discretion daw na pumunta siya. Ano nga bang may term sila diyan Bex may sinabi sila. Interparliamentary courtesy. So, inaral ko to bago tayo sumala. Oh my God, I love it. So, kung baga, di ba ano yan, dalawang house, Senate and Congress. So, parang ang Correct. gusto nilang mangyari, ang ibig sabihin ng interparliamentary courtesy is, yung Senate, hindi sila makikialam sa gawain ng Congress and ang Congress, hindi sila makikialam sa gawain ng Senate. So, part doon is pag may mga nadadawit na senators, hindi sila pwedeng ipatawag sa Congress. Pag yung Congress, hindi sila pwedeng magpatawag sa Senate. Basta ganun yung eksena niya. Pwedeng humarap for example, ito nga si Representative Zaldico, pwede siyang humarap sa Senate voluntarily, pero hindi para siya ipatawag mismo ng Senado. So, sino ba namang nasa tamang katinoan yung haharap doon voluntarily, 'di ba? Kasi kumbaga bagansya yan, 'di ba? Isasalang mo ba yung sarili mo doon? Di syempre, as much as possible, iiwas ka. So, pwede siyang mapatawag if matanggal si Zaldico as a representative or as a congressman. Hindi ko lang alam kung ano ang way para siya maligwak as a congressperson. So, yun yung hindi ko na naano kung paano mangyayari yon. So,
Update lang mga Bex, no? As of September 29, Monday, formal lang ang nag-resign si Zaldico as a member of the House of Representatives. So, hintayin na lang natin kung anong aksyon ang ititake ng Senado with this. So, ayan. Gusto niyo may pang ganitong update na akala mo naman talaga CNN at Raptor ang atake. Hindi ko alam paano. Ngayon daw, marami akong napanood na TikTok. Siguro mga 3 yon. Iba-ibang TikTok accounts na nakita daw nila si Zaldico sa Spain. Na Yes, I was about to say. hindi nila alam anong gagawin nila. Parang ano nila as a Pilipino, anong gagawin ko? Aabangan ko ba to? Babantayan ko ba siya? Pero ano lang sila, common ano lang sila. Common tao lang sila, Commoners. no? Mm-mm. Yeah. So Kung ako parang, sa kanila, i-report nila sa Interpol. Charet. Mga ganong atake. Those ano, kasi, ewan ko, parang for me ha, ang bagal nang nangyayari. Kasi mm, nalaman nyo na nga na may allegation na ganito, dapat number one, i-contest nila kung ano man yung nagpapapigil para ma-invite siya sa Senate hearing. oo, Number two, totoo. the president of the country should supersede lahat ng pwedeng law na naibatas na. Basta meron siyang salita na ito ang gawin with his signature pack go release. I mean, Mm-mm. dapat ganun 'di ba? Kasi kung Mm-mm. nasa kapangyarihan ka, you should be able to do it. Mm. Kahit na ano pang batas yung meron ng naitakda, kung ikaw ang presidente, kaya mo yang baguhin. Basta ikaw ang Mm. mag-i-initiate at mag-i-implement. Executive Yun order. lang yung Mm-mm. correct. Yun yung sa akin, Bex, no? Doon ako nakukulangan kasi yung number one at ang may pinakamadaming nakurakot, yun pa yung hindi mahuli-huli or hindi Mm. maimbitahan. Nakipag-coordinate na ba sila sa mga sa mga iba-ibang countries na possible niyang puntahan para pag nandun siya, hulihin siya, i-deport. Yung mga ganong Mm. order, Mm. hindi ko alam, Bex, kung ano nangyayari. Tapos ito nga mga Bex, no, another chika about nga dito sa update na ito. Naimbitahan po kasi or nagsalita yung ex-DPWH secretary. Kailangan Si inaano ko yung Alcantara. pangalan para ano. Ayan, si Alcantara nga. Mm. Ngayon, nagbanggit po siya ng mga incumbent and then of course mga ex-senators. Nakakaloka. So isa Mm. po sa mga nabanggit niya doon ay si Senator Cheese Escudero. Mhm. Ayan, and syempre, nabanggit na din po si ex-Senator Nancy. Bong Revilla. My Mm. God, Diyos ko for the second time, no? Kasi noong una, nakulong na ito, tapos ngayon, nag-iingay na naman ng pangalan sa kasong ganito na anti-graft and Mm. corruption. And then si Nancy Binay po, nabanggit. Sino pa ba yung mga nabanggit? Alam ko may 6 na nabanggit doon eh. Um, Hindi ko din Teka, maalala. Pero tignan ko yeah, dito. Ayan, yan po yung Joel. mga isa sa mga nabanggit saka si Joel Villanueva po Mm. nabanggit po siya diyan. Ngayon, 20% daw po, no? As ito ang binabasa ko po or ang aking ang basihan ay ang inquirer.net as of September 26 na article sa kanila po ito. Um, Yun nga po, ang sinasabi dito is si Saldi ko din kasama doon na merong 4.7 billion na air assets na in order na po ng gobyerno na i-freeze para daw hindi magamit. Yan ang worth, no? Mm. Pero Mm. girl, hindi kasi sapat yun eh. Nakita nyo naman po during the hearing, meron na nagsabi, nakalimutan ko lang, nakita nyo naman po, yung pera, as in cash siya, hindi siya Mm. online. Mm. Wala siya sa bank account, cash siya. So, dinadala po siya, dinideliver siya, ganun ang atake. Kaya kahit i-freeze nyo yung kung ano-anong asset nila dyan, sasakyan, private jet, o kung ano man, walang effect. May pera pa din Mm. sila. Yeah. Nailaban na yun sa kung saang bank account or kung saang abroad na nasaan man sila, naitabi na po iyon. Kaya, ang bagal, Bex. Parang hindi ko alam kung yung minarcha ba nung September 21, worth it ba? Mm. I mean, siguro Puntahan worth it, natin. pero parang hindi pa siya enough, ganun. Yeah, yeah. Puntahan natin mamaya yung September 21. Pero yung with the updates dun sa flood control, bothersome lang din na parang sinabi nila, inamin nila na most projects
lahat ng projects nung sa Bulacan was substandard, no? Even the classrooms na, Diyos ko, pati ba naman bata, mga bata pag nanakawan nyo, na alam mo yun, parang isa talaga, bothersome talaga sa akin yung mga classrooms. Alala nyo yung election episodes natin, di ba? Isa din sa mga pinpoint ko yung state ng classrooms nung nakikita natin na parang dapat yun yung, kumbaga, state of the art because alam mo yun, dun ka nagho ng mga tao eh, yung future ng bansa doon nakasalalay. So parang nakaka-bother lang din. Also another bothersome is yung mga diskaya na nakakapag-finger heart pa, may eksena pa siya na sabi niya, gandahan niyo yung mga memes ko. Like, para bang napangakuan, naligtas na sila. Na para bang, Oo. 'di ba? Hindi mo maiwasang isipin eh na may ay siguro nasabihan na 'to na just do everything, sabihin niyo lahat, absuelto kayo. Parang gano'n. Kasi ay, my God, parang walang kakaba-kaba sa katawan. Parang ewan ko. My God, I don't know. Nakaka-lurks. It's just so Parang ano for frustrating. me, napakawalang hiya, mga Bex. Kasi parang napaka-insensitive lang na parang ginagawa mong katatawanan ang nangyayaring paghihirap dito sa bansang ito. And all this time, Bex, I have realized during no kabataan natin, nanonood tayo ng mga documentaries and stuff, we are so affected by it, especially yung mga series of episodes ng Eyewitness ng GMA7. Aminin na Mm, natin, very iconic talaga sila when it comes to creating documentaries, and they always highlight social issues. mm, Like for example, scope of education, family planning, health, lahat po yan na i-cover nila. So, kahit na nakakaawa na yung mga case study na yon, kahit napanood yan ng kung sino-sinong tao sa gobyerno, hindi kayo naapektuhan, tuloy lang kayo sa pangungurap. mm. Yun yung na-realize ko eh. Kasi parang ayan na nga, oh, ang dami ng eye-opening situation. Ang dami na, I'm pretty sure maraming humihingi sa kanila ng tulong, maraming sumusulat, maraming pumupunta ng opisina ninyo. Pero bakit wala kayong pakialam? And that is so disheartening. And talaga namang yung mga ganitong pangyayari tulad ng ginagawa ng Diskaya, like ni Sarah, na wala siyang pakialam, girl, girl. Sana mabaon ka sa lupa ng buhay. Yun na Sana lang. lang din yung mga tao na galit sa mahihirap, sana magising na din sila na hindi sila kasi may mga gano'n, eh. May mga makikita ka online na like, for example, may feature sa balita na, um, naglalakad papunta mga basta alam mo na yung 'pag mahihirap yung fini-feature may makikita kang comments, "Kasalanan niyo na 'yan dahil tamad kayo, dahil wala kayong gan" Sana ngayon na-open na yung mata kahit papaano na kahit gaano nila gustong pumatas ng laban kung pinagnanakawan at pinagnanakawan lang din sila nung mga nasa puwesto, hindi talaga aasenso yung buhay kasi hindi fair yung Oo. yung binibigay na opportunities and na dapat Mm. alam mo yun basta s Kaya so nga, crazy. kaya nga din this is the reason also this is the reason also why the crime rate is so high. Kasi nga wala silang opportunity. Syempre, ano na lang gagawin mo? Kakapit ka na lang sa patalim kaysa magutom yung Yes. pamilya mo. Mm. Ganun yung mangyayari doon. So, ang dami po niyang, ito pong issue na ito, DPWH lang to, pero sanga-sanga po talaga ito Eh, and hmm, madami siyang problema na nagawa sa mm. country na ito. Kaya we have never been progressive. Kaya lahat po ng mayayaman, yun lang ang yumayaman. Lahat ng mahihirap, lalong humihirap. Ayan po True, talaga. Ang true. hirap po, ang hirap po maging mahirap. Ika nga ni Dong Abay na activist singer. I-search nyo po yan sa YouTube, mahirap po maging mahirap. Kasi Eh, kung mahirap ka, you are lack of opportunities. And then, kahit, ewan ko, basta parang ang unfair talaga. Kasi kahit matalino ka, tapos mahirap ka, and if you don't have that opportunity for you, mm. hindi ka talaga aalago sa buhay. And that's the sad truth ngayong mga panahon na Yes. to. Mm. 'Yan, on another news, pag-usapan naman natin yung rally o mamaya na natin siya pag-usapan dun sa main topic natin.
Puwede Para naman, oo. Kasi mga Bex, yung main topic namin is kabit talaga dun sa nangyaring rally kasi nga this is about yes. activism and stuff. Mm. So ayun, Ayan. daming So ito, chika. last item about for Baklita, no? Ito na nga ICC, International Criminal Court. Finally, meron ng na-charge na si former President Rodrigo Duterte with crimes against humanity. I think 3 counts yung charges, and yun nga. So the first count was alleged involvement in the killings of 19 people in Davao City between 2013 and 2016 while he was mayor. And then the other two charges relate to times when he was serving as president of the Philippines between 2016 and 2022. So yun na nga. So ano siya, yung war on drugs talaga yung pinaka main ano. So yung second count relates to 14 murders with high value targets. While the third count relates to the murder and attempted murder of 45 people in village clearance operation. So, ayan. Merong mga syunga na iba na sinasabi. Kasi di ba ilang bilang nga yun? Natawa ako sa siya nga, oo. Kasi di ba nasa ang ano nila sa EGK, I think nasa 30K ba? Ang EGK victims. Wait, Google natin ang Parang mabilis. 25K if I'm not mistaken, but go. So, bakit sinasabi? Akala ko ba libo-libo yan? Bakit 3 counts lang naman? Oh So, my yung God. yung counts po is ano na siya, consist na of many different cases. Ganun po yun. Hindi po sinabing dahil 3 counts, 3 tao lang yung nilalaban. And kahit pa sabihin mong ilan lang to, 19, 14, 45, so less than 100 siya, no? Bakit hindi yun yung, bakit yun lang? Ibig sabihin po, yun yung mga kaso na may mga pinaka malalakas na ebidensya na may ganun yang nangyari na EGK. Mm. So, yun po yun, no? And may mga kumakalat na balita na pumayag daw ang Pilipinas for the interim release of President Duterte, and hindi daw yun totoo. Wala daw ganun, mga ganong kineme. And then, kahapon ba yun, anong isang araw, nakita naman daw na walang malay si Duterte sa cell. So, may mga ganong issue. So, tingnan na lang natin saan papunta ito, no? Pero, I guess, buti pa siya. Nakadana siya ng due process. Yung mga pinatay niyang related sa war on drugs, hindi nagkaroon ng due process. Basta na lang tinegi, basta-basta, no? So, yun. Yun na lang. I will Ako, leave it at that. gets. Um, Ayun, sana kung ongoing yung kaso nung kay ex President Duterte, no. Sana magkaroon din ng ng due process na din. Yung mga nabanggit nga, yung mga nadawit sa Mm, flood mm. control project. Kasi ang bagal, nababagalan ako, Bex, kasi ilang linggo na to, magwa 1 month na. Tapos pakiramdam ko, makakalimutan na naman ng taong bayan to. Yung parang mapapatungan na naman ng iba't ibang issues later on. Tapos, wala na. Patuloy lang sila naghihiring na ganun, tapos walang nangyayaring action. Parang ganun. Basta, Sabi nga, it's really disappointing. may nakita nga akong TikTok, sana daw next year, para hindi makalimutan ng mga tao yung issue about flood control, yung mga bagyo ipangalan sa mga connected. Para every time babaha, maaalala natin sila. Di ba nag-uumpisa yan si letter A, si Alcantara, letter B, si Bryce, letter C, si Curly, letter D, si... Di para ano ko yun? Tama, may Oh. recall. Every bagyo, tanda natin sila, Oo. no? So, Bagyong cheese, oo. ganun. Oh my God. Ay, oh my God. Speaking of cheese, no, Bex, I'm not sure if nabalitaan mo to, but parang nag-live si Heart sa Yes. Instagram niya. Pero hindi ko napanood. Parang nakita ko lang yung mga post ng mga tao and Nakita some ko din, clips nakita na ko din. she's crying. She's crying kasi
Yun nga, hindi daw siya makapunta ng Fashion Week kasi parang Mm. hindi daw parang, ano ba to, appropriate for her to go. Yes. Mga ganong Mm. eksena si bakla. Girl, naintindihan ka namin, tahimik ka na lang. For me, Yes. the more you talk, the more na parang ano, ang peke. So, just shut up, sis. Huwag ka na magsasalita ng kahit ano. Post whatever you want to post. Pero wag na lang, sis. Kasi, ewan ko, Yeah. parang, It was ewan ko, I ano, don't feel genuine eh. I don't feel that it was genuine. it felt tone deaf for me to cry Mm. about not being able to go to Fashion Week na yes, gets ko yun yung work mo, yun yung scope of your work, pero like to cry about it and to explain stuff, like siguro mas okay pa kung nag-statement na lang siya or alam mo yun yung written statement sa story, finish na, Oo, oo. 'di Tapos na, ba? hindi yung marami pang explain tapos wala siyang makeup, wala siyang kahit ano. Yung parang ano talaga siya, parang Yes, strip down. nagpakasimple siya to please the people, which Mhm, hindi, it won't help, girl. It has been done. Pag ni-review yung ano mo, IG mo, tignan na namin lahat ng mga pinagpo-post, may ko-compute namin yan kung magkano. Alam mo mm. yun, girl, hindi talaga. Hindi Although, talaga. Parang sinabi din tahimik na naman lang niya, tayo. parang she insisted na magkaiba daw yung accounts nila ni Cheese, magkaiba daw yung kita nila, magkaiba sila ng bangko, mga gano'ng-gano'ng kineme. Pero still, kumbaga, ano pa rin kayo eh, connected pa din kayo dun sa issue. So parang, ano, ibigay nyo muna sa mga tao yung oras na to para magalit. And alam mo yun, parang, wag na kayong dumagdag. Dagdag pa kayo Oo, sa at isipin saka, namin. ayun nga, gaya ng sinasabi namin ni Mel, kahit sa mga previous episodes namin, we have been telling if the allegations aren't true, then just show the proof. Yes. Kasi that would really clear up things for you. Mm. Kung wala Yes. talaga, pakita po tayo ng proof. That's the end of it. Kasi pag may proof, Correct. tapos. Yun lang yun. Hanggat Mm. walang proof, mananatili kaming galit. Ganun lang. Kasi At saka sana wala. kung Ang lala magpapakita ng talaga. ano, magpapakita ng proof yung kompleto. Yung magpapakita ng proof, ano lang eh, pasilip Sorry, lang sorry. eh. Ito yung mga ano ko, ito yung mga sponsors ko, ito yung mga partnership ko. Dahil ang mga partnership, kasi hindi naman sa pag-ano, ang mga contract niya siguro 10 million, 20 million, pero hindi naabot ng billion. Hindi Yung naabot ng ano, billion. yung Junakis ni Zaldi ko, 'di ba? Nag-ano din, post din ng pagkahaba-haba, ine-explain niya na wala daw siyang alam sa mga ganon, hindi daw siya close sa Ay, family oo. niya. Yung tsakang anak, Oo, si yung Ellis ba mukhang yun? ano, Drivam, tsare. Gagi. Mukhang Grab driver, tsare. Pero may ano, may nag-comment doon na reporter ng Rappler na, talaga ba hindi ka aware pero sa mga ibang kumpanya pangalan mo yung gamit. Paano explain mo yun? Oh. Parang hindi naman siya sumagot doon. Kasi nga, wag na magsasalita. Hangga't hindi mo covered lahat ng pwedeng ibato sa'yo, manahimik ka. Pero, ayan na Noor, chika tayo no, about this sa pagbabalik ng Baxters. Vexters. Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. And we're back! Actually, so yan nga, ang topic natin for today ay activism. Ito na ang ano, tibak era ng Vexters. Sayang. So nga, ano. Puta. Ayan. Ayan. Alright. Alright. Buisit. So, so 'di ba nga mga Bex, na pag-usapan natin even last week na nagkaroon nga po ng protest last September 21, and syempre pag-uusapan natin ano na nga bang nangyari doon and kung ano yung nangyari during that time. So noong Mhm. September 21, nagsama-sama po lahat ng mga ano, may mga pinaglalaban. Charot. So present Mhm. doon yung mga artista, all walks of life are present. So walang mayaman, walang mahirap during the protest kasi lahat talaga nandoon. Kung estudyante, teacher,
Nandun din ang mga government official, like si Bam Aquino nandun, no? Nakimarcha din Mm, siya. Si mm. Senator Kiko was there, nakimarcha din siya. And then, Si Congressman Shell Joc, no? Si Attorney Shell. Um, yes. ang estimate was 100,000 people, at least 100,000 O, yung diba? Hindi na gumora. masama. Mm. Oo. Yes. Kaya lang, o yan. And then may mga artista din po. Nandiyan of course, si Vice Ganda. Nandiyan po Mhm. si Ann Curtis, si Iza Calzado, pati yung kapatid ni Ann. Nandiyan din, pati yung asawa niya. So, full support. And then baka may mga nakalimutan akong banggitin na artista nandoon. Please Si bear with me kasi hindi ako masyadong sobrang familiar sa mga local artist na bago. ang nakita ko si Maris Racal, si Elijah Canlas, Nadine was there pero ano siya parang incognito siya, hindi siya masyado nagsalita or basta nandun siya. Andrea was there, Andrea Brillantes. Si Donnie Pangilinan was there. Actually, madami na. Si Catriona was there. Nakikisigaw ng ikulong, mga ganang kineme. Nakakatuwa naman din. So, ayun, marami ding tao talaga kasi nga I think nabanggit ko din naman na September nung last episode, September 21 talaga is like also the anniversary of the martial law of the Marcos dictatorship. So, parang inherently yung araw na yon was kasi may mga nabasa akong um kung kasama ba yung mga rally against Marcos, ganun, nung day na yon. Pero syempre nga dahil nga anniversary siya ng martial law, inherently it's also against the Marcoses yung protesta, no. So, pero ang pinaka-umiko talaga siya dahil dito sa flood control projects na issue, yun yung yun yung naging pinaka-tema nung araw na yon na panawagan na sana may makulong, sana may managot, sana ibalik yung mga ninakaw, sana magkaroon ng repaso sa um, mga dapat repasuhin, no? When it comes to these kinds of Dapat nga, transactions. dapat nga meron tayong tax break eh. Yes. Kasi parang mabawi man lang kahit paano ng Diyos ko, kahit tax break ng mga 5 taon, sa bilyon-bilyon ba naman ang ninakaw nyo sa amin? Parang hello, kung yung tax nyo sa amin nilagay na lang namin sa savings, sana wala kaming mga utang. 'Di Kahit ba? Kasi, ang lala talaga girl. Ang lala. mm, kahit tanggalin nyo na lang muna yung gets naman yung ITR dahil yan, diyan naman talaga kumukuha. Pero like, yung VAT sana, kahit yun man lang, yung mga sugar tax, yung mga Netflix, yung mga tax ng mga streaming. Alam mo yun, yung ang dami-dami nating binabayarang tax na hindi naman Mm-mm. na, mo yun, nakaka-alerts lang. Kahit yun Senator muna. Recto, makonsensya ka sa ginagawa mo sa amin. Parte ka din ng sistema eh. Hilig ka hilig mo Mm-mm. mag-tax, pati savings, Mm. itatax mo. Mm-mm. Diba? Meron pa sa akin sumasagot day, naalala ko yung speaking of tax na yan. Yung sa savings daw, matagal na daw may tax. Alam ko day, ang punto dito yung time deposit. Kaya mo nga tinabi para mag-grow, hindi para mataksan. Di ba parang girl? Mm-mm. Ewan ko, yung mga, day, bago nyo ako sagutin na mag-research muna kayo, nanggigigil ako sa inyo. Ayun lang, Oo. mag-isip-isip kayo ng mga sinasabi nyo ha, At bago kayo saka magsalita, i-research nyo nga. oo, matagal na yun, pero ang gusto kasi nilang gawin is, di ba dagdagan ba or gawing mas fix yung amount. Basta ganun, may babaguhin sila. Yes, alam naman namin na matagal na yung ganung tax. Pero may gusto nga silang ibaguhin about it na makakadagdag dun sa iisipin ng mga tao. Alam mo yun, para bakit kasi kayo kumakampi sa mga politiko? Oh my God. Mm-mm. Yun ang hirap eh. Kasi ako personally, True. as a supporter of sige, give na natin example si Mayor Lenny, no? I'm a big supporter of her kasi nakikita ko sa kanya yung principles and values na gusto ko sa isang politician. Pero if there will be a time na dumating na madawit siya sa issue, I will be her number one critic.
I will not blindly support her if alam kong, alam mo yun, may issue na surrounding her na um, may proof or alam mo yun, mga ganong kineme. Hindi ako yung tipo ng supporter na kahit nakikita mong may, Nagto-tolerate. oo, kahit may nakikita ka ng mali. Yan ang ano, isa sa mga sakit ng mga Pilipino, yung idolatry. Masyado tayong umiidolo na pinepedestal natin yung mga tao, no? So, yun. Ayan. Tsaka ano, Bex, machika ko na lang din pala, masama ko na to. Wala tong lang kakwenta-kwenta. Charot. Hindi, Go pero lang. ano, mag-ingat kayo mga Bex ha, yung sa GCash nyo, wag nyo na lang muna siguro Ay, oo, gamitin. oo, yes. Kasi nga, nakwento ko dito kay na Bex yung ano, na-scam ako. So, na-charge po ako ng 899 pesos. And I found out na ano pala siya, Bex, iPhoto. iPhoto yung merchant. So, parang AI siya na hindi ko naman alam din kung paano ako nagkaroon ng access doon. Basta, parang ang pinopoint ng GCash is, nakalink daw kasi yung account ko doon. So, nireport ko siya sa GCash mga Bex. Tapos, ano, parang, ang chika nila, wala daw silang magagawa kasi inauthorize ko daw yun. Eh, hindi ko nga inauthorize. Nakakaloka. So, ang ending, wala silang ginawa. So, ang naging action ko na lang is mag-reach out dun mismo sa merchant. Tapos until na wala pa rin yung refund. Kasi yung una, ang initial offer nila is 50% daw yung mababalik. Sabi ko, hindi pwede yun kasi hindi ko nga siya ginamit at all. Wala talaga. Wala rin sa history ng ano ko, transactions ko na nag-subscribe ako or nag-avail ako ng ano nila. So, ayun, ingat Hindi na ka lang naman tayo, Bex. naka-iPhone. Diba? 'Di ba? Wala Pang ka iPhone 'yun, eh, naka-iPhone. yung Wala ka iPhoto, eh. oo. Parang tanga. Ayan na. Anyway, oo. So, ano mga Bex, ingat lang tayo sa mga ganyan kasi may iba-iba na pong modus ng may iba-ibang modus ng corruption. Charot. Kasi baka yan, part din yan ng ng pagiging greedy. Tsareng. Basta kung sino na lang yung makuhanan nila, ganun. Kaya ako di ko na ginagamit ngayon yung GCash ko. Ayan. So, yung nangyaring rally nung September 21, for the most part, it was peaceful naman, no? Like, Mm. yung main ones, yung sa Luneta and yung sa EDSA, nagkagulo sa Recto na hindi ko alam bakit meron umabot doon. Eh, ang usapan ay EDSA at ano lang, Luneta. I guess yung iba, they attempted to go to Menjola kasi yun naman talaga ang alam mo yan, nung college po, madalas kaming walang pasok or nasususpend yung klase namin half day dahil biglang may rally or minsan hindi na sinususpend kasi parang pag peaceful naman yung gulo. Pero ano na sa amin yun, parang normal na sa aming mga taga CE yung mga rally-rally doon. No? So, kasi nga yun yung malapit sa Malacanang. I guess nag-attempt sila to go there tapos sumabot sa recto sa dami ng tao. And then doon na nagkagulo na may mga barilan, may mga may na-text, 'di ba? Oo, tsaka ang point lang naman dito mga Bex is number one. Ito yung mga isa sa mga nakita kong issue. Number one, na-feature siya ng CNN, yung gulo. Pero Mm. yun lang yung feature nila. Hindi Mm. nila feature yung nagmamarcha peacefully na nag-speech si Vice, walang ganon. Yes, oo, CNN is actually. international platform for news Mm. and masyadong na-sensationalize yung balita na nagkakagulo sa Pilipinas dahil dun sa Actually, rally na yon, which is not true. ang nakita ko Yun lang area naman, na yon. ang nakita ko din na ganyan, Al Jazeera naman, yung article nila, Al yung Jazeera. yung thumbnail was yun, yung gulo din instead of yung mga nakaputi sa ano. Correct. Masyado nang pong sensationalize yung mga balita, from Mm. CNN and Al Jazeera. Pero the reality is, peaceful po ang naging rally ng mga tao ng September 21. Maayos naman nilang naipahayag ang mga dapat nilang sabihin. Like ni na Vice Ganda na hinahamon po si President Marcos na ipakulong lahat ng Mm. sangkot or Mm. dawit sa flood control project. And of course, syempre,
to initiate another investigation para dun sa iba pang sektor ng gobyerno. Kasi hindi lang naman po DPWH ang merong cause ng corruption, kundi yung iba-iba pang sektor ng gobyerno. And then number 3 na. So number 2 na ako. Number 3 na napansin ko, no, yung nagkagulo po doon sa may recto, yung sinasabi nga po ni Mel na nagkaroon ng encounter with the police, mga kabataan po yun. Yes. So, imagine nyo ha, yung mga kabataan na ito, sila po yung nakulong, pero sino yung corrupt? Yun yung hindi nakulong. Yun lang ang point ko dito, kaya namin to tinatopic ngayon, yung activism. Kasi para saan pa ba itong ginagawa natin kung yung mismong culprit ng issue, hindi naman siya nakulong? Or wala tayong action na ginawa para makulong siya. Sabihin mo ng ongoing yung investigation, so dapat frozen na yung assets, number 1. Number 2, dapat naka-lock in na sila dito sa Pilipinas, hindi na sila pwedeng makaalis ng bansa. Number 3, kung nakaalis sila ng bansa, dapat ginawa na ng paraan ng presidente na makipag-coordinate sa abroad, sa international authorities, na kung halimbawang nakapasok sa kanila itong taong ito, ipa-deport. Di ba dapat ganon? Bakit walang ganong naging action? Yun lang punto dito kaya natin to pinag-uusapan, to activism na to. Kasi ang activism, mga Bex, ginagawa to because we're trying to voice out kung ano yung hindi nila naririnig, kung ano yung matagal nang nakabinbin ng mga issues na walang solusyon. And it also signifies unity sa lahat ng tao if we are doing this. And it's part of democracy. So, according to Rappler, no, 216 yung naaresto doon sa rally. 67 were children in conflict with the law above age 15 but below 18. So, 67 doon ranging 15 to 18 years old. And then 24 yung 15 and below. So, 24 plus 67, mga 90 doon sa 216 ay minors or mga bagets. Yan. Pero sila yung parang napapatawad ngayon, sila yung parang mukhang masama. Hindi nyo naman po Yes. sila masisisi kung bakit sila maging violente kasi sila din po yung biktima. Sana bago nyo yan nilalabas na yung tungkol dito sa mga kabataan na to, dapat inunan nyo muna yung pinaka-culprit ng issue. Sino ba yung pinaka-source? Yun yung Yes. I dun mean, yun yung nakakaaloke. gets naman na oo, nanggulo sila. I mean, kailangan ba arestuhin talaga? I mean, hindi lang talaga sa akin nagsiset well yung tama, I agree with you, no, na kanino ba dapat tayo nagagalit sa panahon na ngayon? Uunahin ba natin yung mga bagets na galit din? O dahil dun sa mas, alam mo yun, mas, ang nangyayari kasi tina-target, ganito yung nangyari nung nung EGK, yung extrajudicial killings, yung sa war on drugs. Pinupuntirin niyo yung mga small time na maliliit na madaling targetin. Pero yung mga malalaking dapat sila yung tinitigilan nyo kung saan yung source mismo. Yun yung hindi nyo kayang gawa ng paraan. Na parang, dapat dun tayo nagagalit eh. Yung sa mga nagnanakaw sa atin, hindi yung sa mga batang nag-voice out lang din ng kanilang opinion, no? At saka syempre mga bata pa yan, impressionable pa sila, no? Madali silang madala dun sa una-una saan ba sila yung environment nila. Syempre pag nakakita sila ng galit ng mga parents nila, mas parang na din yung galit nila nun, i-ignite din, no? So, at saka dito talaga, sila yung mas may karapatang magalit, no? Kasi sila yung kumbaga nasa laylayan, um, yung mahihirap and yung mga bata. Kasi alam mo yun, laging shorter end of the stick yung nakukuha. Correct. Naloloka lang ako kasi kung how fast they act from the post-rally rather than the ongoing issues that we are having, which is huge impact dun sa mga taong, Diyos ko, nagbabayad ng tax. Hindi ko kinakaya. Talagang araw-araw ko to naiisip yung wala akong magagawa. Pero ito na lang podcast na to talaga yung pang chika. Pero at the end of the day, wala nga kaming magagawa. Pero nakaka-frustrate mga Bex kasi bakit, ano bang mas importante?
Given na yon, sige, counseling niyo yung mga bagets for proper values, morals. Eh, yung ano nga, yung mga nangurakot, wala nga silang morals eh. Paano yun? Yeah. What At matters saka is yung ngayon, ano, yung masolusyonan yung current na problema. saka sobrang laki din talaga kasi nung role ng youth sa mga ganitong eksena kasi lalo na at this day and age na babad sila sa social media. Pagbukas mo ng TikTok, lalo na nung mga the past few weeks, no, talagang sunod-sunod din yung content related to that issue, yung mga edits na mga baha, yung mga, so alam mo yun, nabibuild up din talaga yung galit. No? And most of nakakakita niyan ay yung mga batang na nasa, I mean, yung mga teenagers, yung mga high schoolers natin, college students, sila yung pinaka-exposed sa social media. So sila yung mas nakakakita talaga ng mga ganong edits. So parang nabe-build up din sa kanila yung passion and yung ano, yung desire to voice out and na mapakinggan sila. So bakit natin sila hindi talaga for me um tama na kinulong sila for what? 'Di ba For parang ano, for the clout. Charot! nakakalurks lang 'no? Para lang ano, And masaya sila. also, Charot. Masabing pulis. Oh. ngayon lang din talaga kasi nagkaroon ng pagkakataon para mag-rally at magprotesta ulit yung mga tao dahil yung former administration natin, the one before Marcos, sobrang villainize yung mga rally and mga protests. Tina-target sila, nire-red flag sila, and may mga iba na, 'di ba, pinapasok yung mga bahay, para tumahimik, yung iba binabaril, yung mga, may mga ganong kwento nung panahon nung 2016 to 2022, no. So, at least ngayon kahit papaano hindi ganun kalala yung red tagging. Meron pa din lalo na on social media, yung mga fanay ng former administration makapag-red tag. Tapos ngayon sila din yung gustong mag-rally, ngayon sila din yung, alam mo yun, nagpoprotesta sila sa Hague. So, NPA din kayo? Hindi na lang talaga nag-make sense. No? Pero like, ayun, parang ngayon lang din talaga tayo nagkaroon ng chance to voice out our opinions on the streets na parang hindi tayo ganun katakot ngayon. And that's a good sign, no? Pero still, we need action. We need, alam mo, actually, itong episode na ito, yung ano talaga to, wala naman talaga siyang exact na, wala kaming goal dito ni Vex, no? Parang just to talk about what happened nung no rallies. And kayo ba mga Vex, anong ano nyo dito? Anong say nyo dito? And do you agree with what's happening now? Oo. Siguro, since sa pag-uusapan na rin natin, do you think youth really drives change in such climate that we have right now? Um, yes, I guess. Kasi, lalo na in the time of social media, Hmm. um, mas madaming venues to voice out opinions and voice out beliefs. Ganyan. Mm. So, feeling ko naman meron. Kasi kahit tayo nung time natin, di ba? Nung mga bagets pa tayo, parang we try our best na talaga to be heard. And, Correct. I agree. And then itong ang rehab na mangyayari, kasi mga Bex, kung hindi nyo nalalaman, ipaparehab daw kasi itong mga nahuli ng counseling and stuff. So with this, do you think this is really a protection for the youth or it's a, political control, yung rehab? ako, ang gusto ko mangyari dyan, ilatag muna nila yung program sa mga I Mm. mean ano nila, post nila somewhere, kumbaga FOI, Freedom of Information, um gawa sila ng portal kung saan makikita ng mga magulang, also ng mga taong bayan kung ano yung pagdadaanan dun sa rehab na yon, para aware tayo na
walang brainwashing na magaganap, malinis, walang kinikilingang political party, yung rehab, na talagang it will help them for yung growth ng mga kabataan, hindi yung ibe-brainwash sila to, alam mo yun? Kasi yun yung nakakatakot na part eh. Mamaya yung counseling i-brainwash, ganito kasi yan. Tapos Oo, bigyan 'di ng ba? 1 million, uwi na kayo. Ito yung ikalat niyo. Charot. 'Di ba? Baka ganon. Mm. So yun, sana hindi hindi tawag nito, confidential yung laman ng rehab, 'di Oo, ba? sana. At saka feeling ko yung budget nun, no? Charot, yung budget ng pang-rehab, pambulsa lang pala nila. Charot. Baka mamaya ganun din na nangyari. So sana totoo nga na pangkabataan nga ito. And siguro bakit nga ba nagiging active yung mga kabataan dyan sa mga protesta na yan? Ako, I agree with what you said, Bex, no? Na sila kasi yung mostly affected here. At syempre yung rage ng mga magulang, at yung influence din ng social media, no, kung ano yung mga Mm. nakikita nila with the UGC, the content creators, ganyan. So Mm. kaya rin sila naapektuhan. And syempre, mas sila, I think mas vulnerable and mas vocal about the issue. Mm. Ewan ko, yung Gen Z parang ganito yung nakikita ko sa kanila. Hindi sila ganun Yes. ka-resilient, no? So kaya sila Mm. yung mas active sa ganyan. So how do you think we can uh, protect them without silencing? Siguro, iwasan lang natin yung violence. Okay lang Yes. yung nagmamarcha tayo, tapos bino-voice out natin yung mga saloobin natin, with social media, that's fine. And sana, Mm. yung government natin, hindi naman katulad nung kay Trump na pag may nakitang nag-post na ganito, hulihin ka agad, investigate, sino ba yan, saan siya nag-aaral, saan to nakatira. Kasi may ganun sa kanila, Bex. Yung Mm. kasagsagan ng kay Charlie Kirk, yung merong Mm. mga nag-o-post na mga social media, na nagpo-post about it sa social media, they are really finding out who it is. Mm. Pinupuntahan talaga nila. So parang they are really being silenced. So we are lucky naman na hindi naman ganun kasi raulo si Marcos para Mm. isa-isahin pa yung nag-post. Pero ayun, ingat. Alam ko mayroon ding one time na ganito kay Duterte, I think, sa era niya, na pag may nagpo-post sinuhuli. Oo, I oo. don't Yun nga know. yung Parang pinupuntahan sa may ganun, bahay. 'di ba? Oo. Mm. Kasi naalala ko, nag-post ako something the about drug war. Yung war on drugs, sorry, mga Bex. Tapos parang one of my friends in the film, kasi nga ewan ko kung naalala mo yung Siwang. Basta meron pa akong sinulat mga Bex na film Yes. about this. And then, one of my friend in film messaged me like, delete your post kasi nagaano sila ngayon. Mm. Nag-check sila ngayon. Sa Twitter ako madalas nagpo-post sa mga kagagahang sama ng loob. So, yung time na yun, na-experience ko talaga na ma-silence ng ano. So, yeah, I think on how you protect yourself, just, wag ka na lang kayo magbabanggit ng pangalan. Ganun na lang. Just be Mm. general. Um, I know it's hard, but it's part of, how you can mitigate the risk with this kind of climate that we have in terms of politics. Mm. At saka 'no, may talaga siya, may effect yung pagiging yung pagvo-voice out ng opinion. Like, example ko na lang 'no, dahil nabanggit mo na lang din yung Charlie Kirk and si Trump 'no. If you guys remember nung last episode, finisher natin na sinuspend yung, late night show ni Jimmy Kimmel, and Yes, after no nagka-backlash yung Disney and yung, was it ABC? Kasi yung ABC. Mm, mm, yung mga madaming nag-cancel ng subscription nila with Disney sa Disney may Plus, and then even true. yung mga artista, mga Hollywood Nag-boycott, no? celebrities, Oo. nag-boycott sila. So parang na-feel nila, oh my God, may ano siya. So binalik din nila agad si Jimmy Kimmel. Nakapag-live na siya ulit sa kanyang TV show. Parang, So may oo. effect siya. Starbucks is closing down a lot more stores. Nabasa ko lang kahapon, yung CEO nila na madami pang isasarang mga Starbucks all over the world. Dahil din sa pagbo-boycott ng mga tao because of their support sa Israel. So
May effect din talaga Wait, yung mga nangyayari tama online. so bino-boycott nila ngayon ng Starbucks Yes. because the owner of Starbucks is Israel, right? Support sila with sa Israel. I'm not Kasi sure nga yung owner, girl, I'm not alam sure ko if binanggit, ah, sige. I'm not sure if Israeli siya, pero I think ang alam ko in support sila with Israel. So and then marami na ding ano ngayon, no, mas mga celebrities Mm, na um pull out nila yung music nila sa Israel. Like I think Dua Lipa is doing that. Yung tatanggalin niya sa streaming services yung mga songs niya sa Israel. And marami na ding Emma Stone signed a petition wherein hindi siya gagawa ng film na may relation to Israel. May mga ganong nangyayari ngayon. May mga ganong movement. No? mm. Laban. Mm. Kasi parang nabalitaan, ewan ko, I think I've heard it from someone na, it's founded by an Mm. Israeli something. So I think Mm. this is the reason why they are boycotting Starbucks. Mm. Unfortunately kasi naman ang sarap ng kape nila, nakakainis. So it's, I don't know, it's hard to boycott. Yeah, but I get what they are, why So they're may doing it. ano, so may mga nagsasabi siguro or baka iniisip nyo na yung mga ganyang eksena is wala namang katuturan katulad ng rally, may epekto Correct. yun talaga. Meron. Kasi kita natin agad yung nangyari, no? Sunday nangyari yung rally. Come Tuesday, nagsalita si Alcantara. Feeling ko nakita niya din talaga yung ano ng mga tao na to seek for the answers sa mga tanong natin, no? So, Yeah, actually, na-appreciate ko yung genuine city niya during his speech. Kasi sinabi niya talaga na, I remember him saying na alam ko po na nakataya dito ang buhay ko, buhay ng pamilya ko, pero I'm here mm, to tell the truth. So, na-feel ko naman yung sinabi niya kasi mukhang totoo naman talaga. Unlike pag nagsasalita si Diskaya, hindi ko talaga maintindihan dahil gusto kong sapakin, ganun. Parang ginagago ka talaga harap-harapan. Unlike nung mga witness, sina Bryce mm, kahit paano, mafe-feel mo naman na nasushokot na talaga sila and they feel the need to speak up. mm. And I hope na maprotektahan sila kasi pag nawala sila, baka mawalan tayo ng source of information ng katotohanan. So hopefully, yun, maprotektahan talaga sila. Ang hindi ko lang nagustuhan doon yung may mga katabi silang ano, politicians, certain politicians Oo, like oo. si Boying Rimulya. Like parang, did you threaten them? Kayo ba nagsulat ng statement? Alam mo yung parang may connotation lang na ganun. Pwedeng So, ganun, oo. 'di ba? So parang sana hayaan nyo silang magsalita on their own na walang nakabantay dun sa tabi. 'Di ba? Para mas realistic yung atake, no? So, ayan. Correct. Ayan, syempre no, mga Bex, kung kayo na-experience, kayo ba mga Bex nung kabataan nyo ba, jumoin ba kayo ng protest ever? Lalo na dun sa mga nag-aral sa mga talaga state university like Mhm, mm. PUP and UP, manatalamak talaga yung activism. Did you ever join a protest? Ayan, i-chika nyo yan below sa baba ang inyong experience. At kung sumama kayo ng September 21, how was your experience? I-chika nyo yan sa Mm. amin. And kung may video kayo na pwede nyo i-share, i-share nyo na yan. Share nyo na lang din yan sa Baxters. Totoo. Ayan. At saka hindi porket aktivista po ay rebelde, no? Magkaiba po ang activism sa rebellion, no? Rebellion is talagang wala ka ng sinasanto, wala ka ng mga batas na tinitingnan, no? So, ang activism is you are trying to drive social and political change. You are trying to promote justice and equality, mga ganyan, or pag-amplify ng boses ng mga marginalized. And syempre, yung katulad nung sa flood control projects, you are trying to ensure and ask for accountability, mga ganyan. So, yon. Yun Correct. yung So mga sana ano. no, tuloy-tuloy lang tayo sa paglaban. Charot! Ng mga karapatan, kasi karapatan talaga natin. They should be serving us, we should not be serving them. Because we are Totoo. paying them. Yun yun. Correct. At saka ano, no, while we are talking about the flood control projects, habang nangyayari ito, pwede pa din namang pag-usapan yung iba pang mga issue
na nangyayari sa bansa. Yung confidential fund, sana may masagot din yan, Girl, di ba? nabauna nga sa ano yung limot eh. Parang wala na sa schedule ng hearing eh. Okay lang Nasa ba na ba si yun? Alice Guo, di ba? Huwag natin Nasa silang na ba si Ate kakalimutan. Sara? Ate Sara Oo. Duterte. Huwag natin silang Kasi kakalimutan. ang kaibigan. 'Di ba? So, the way na ayaw nating makalimutan itong flood control project, sana wag din natin kalimutan yung mga issue na nauna. Asa na may mga Correct. sabongero, 'di ba? No, so Correct. ano 'yan kasi kaya ang dami nating Congress people at ang dami nating mga senador, no? So hindi para mag-focus tayo sa iisang sa iisang issue. Pwede natin 'yan pag-usapan lahat. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. And we're Vex. Ayan. So, andito naman tayo sa part kung saan nire-recap natin ang Station Royale. And konti na lang to. Parang last 4 episodes na lang, no? So, kapit lang tayo mga Vex. 1 minuto lang naman ito. Ayan. Ayan. Alright. So, this Hey, go. is Rommel's Royal Recap Review Reaction in 1 minute of Drag Race Philippines Station Royale Episode 7. Timer starts now. So, ang mini challenge nila, fortune reading challenge. So, parang reading siya. Reading is fundamental, pero may manghuhula aspect at nananalo dyan si Suki Doll. And then, ang main challenge nila for the week ay Lollapalooza, kung Station Smackdown, kung saan nagtapat-tapat sila sa mga lip sync na kineme. So, ang first lip sync, Suki versus Yua, Goddess by Sasha Hobie at ang nanalo si Suki. Second lip sync, Brigading versus Viñas, Queendom by RuPaul at ang nanalo dyan si Brigading. And then ang third lip sync, Arizona versus Kiana, Boom 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 by Benga Voice at ang nanalo si Arizona. Yan. So ang fourth lip sync, naglaban-laban yung mga tatlong nanalo na sila Suki, Brigading, and Arizona. And ang nilip sync nila Queen by Sylvie at ang nanalo doon si Brigading. Dahil dyan, nakuha niya ang golden balut kung saan pwede siya mag-save ng isa dun sa mga bottom queens. And sinave niya si Viñas. Yan. So, ang last lip sync si My Yua at si God. Kiana, misbehave by Lola Amor na live. Live nga ba? Yan. Ano, nanalo din si Kiana at na-eliminate si Yua. And yon, time's up. Oh my God. Ang bilis. Very Glock 9. Charis. Laban Correct. Bex for the Station Royale. Correct. For me, lahat ng nanalo sa lip sync, kada round, tama naman lahat ng ano. Pasok. Medyo miss opportunity lang na hindi natin nakita si Kiana na mag-lip sync ng Goddess. Pasabog sana yan. And last 3 episodes na lang, tapos na ang Station Royale. Ayan, sa mga fanatics ng Station Royale, lumaban na kayo at humabol sa episode bago ito magtapos para Correct. makatulong kayo sa votes. May voting ba sila or something? Ayan yung mga likes. Social media. Yung mga idol. Ayan, sa social media. And syempre, for this week's episode, tayo po ay mag-share ng aming watch motifs, ang aming recommended film for the week. At ang marirecommend ko bilang activism tayo ngayong week na ito, that would be Milk. Ayan, lumang film na po ito, pero this is an activist film po na si Sean Penn po ang nagbida, kung matatandaan ninyo. And this is like, anong year nga ba to? It's basta matagal na to. 2008. Yan, mga ganyan. It's a 2008 film. It's a story of American gay activist, which the name is Harvey Milk, and then who fought for gay rights and was elected as California's first openly gay official. So sana may mga ganitong impact na mangyari. No? I mean, hindi ko naman sinasabi puro kavaklaan ang mangyari sa natin, pero sana may maging effect right after ng ng pagsubok na ito sa atin. Ayan, ikaw Bex. Ako kabaklaan din, pero hindi mo siya masyado activism, no? Siya, series overcompensating on Prime Video. Yan. So it's about a gay guy na in the closet
during his college years. Sobrang relate lang din talaga ako dun sa story kaya yun yung kinakadigan ko recently. So yun, overcompensating. Yan, laban for that. And syempre, di matatapos ng episode na to nang wala kayong nalulearn. Ito ang Word Word of the of the Bex. Bex. Okay, so ang word of the Bex natin ay ang gusto natin mangyari sa mga dawit sa flood control projects, which is Colombia. Meaning, kolong. Ganyan. Pwede rin, Yes, related deserve. to Julie Vega or Julie Ann San Jose. Kung ano, basta ma-Julie sila lang. Pagan siya. KKK. Correct. Kulong, Ayan kulong, naman, kulong. correct. Ayan naman talaga ang pinaka-goal natin. Kaya sana po lahat ay makolumbia na ng nang magkaroon tayo ng relief, pero syempre marami pa rin pong mga inside job na nangyayari sa kulungan na Correct. hindi natin nalalaman. Napakadumi po from inside out. So hindi ko na alam kung may pag-asa pa talaga to, kaya naman mga Bex, tara na at lumipat na tayo ng Spain. Yung pala yung promotion. Madali po makakuha ng visa ang mga Pinoy sa Spain, kaya lumaban na po tayong lahat. Mag-work ng hard, mag-save ng hard, nang makaalis na tayo sa putik na ito. Charet! Pero, syempre, mahal pa rin natin ang Pilipinas. Kahit anong mangyari, ito pa din yan. But of course, at some point, nandun yung nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya naman, totoo ang kasabihan na the children is the future. Yung sinasabi doon sa kanta ni Whitney Houston. I believe believe the the children children are our future. Teach them well but and let parang them mali lead yung the way. grammar. Di ko, ayun, basta i-push natin to kasi wala lang, ang hirap. And again, thank you so much for tuning, for joining us, and i-push na natin to 500 subs ang YouTube channel. Correct. Ayan, patuloy Ang lang wish- kayo sa pagchika. Tsaka sana itong mga galit na nararamdaman natin ngayon, huwag natin kakalimutan hanggang sa susunod na eleksyon, no? Yan, huwag tayong magpapadala sa 300, 500 pesos. Isipin, Kasi malaki tandaan po ang nyo. impact nun. Tandaan nyo yung mga ginagawa ng mga nasa pwesto ngayon, no? Ayan. Katulad ng pagtanda na i-rate nyo ang aming show ng 5 stars. If you are on Spotify or Apple Podcasts, ganyan. If you are on YouTube, subscribe mo na yung Dream Believe, subscribe. Follow na rin namin social media accounts at Dexter's Podcast, John with 4X from Apple 620 and with Jobs _ Ayan. Yun lang naman. Yes, laban mga Bex, tuloy-tuloy lang ng pagchikahan natin dito. Click the notification bell icon para updated kayo kung kailan kami nagre-release ng mga episode and ganap. Thank you everyone for tuning in. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Ayan. Di ba na Alas itawid? 2. Oo, maaga-aga pa. Kaya pa ba? Kaya pa kung isang maabot ng episode. alas 4, aminin mo yan. Shoot, Dear Bex na ba agad? Chareng! Dear Bex. Basahin na natin yung letter na sinend ko sa'yo. Oo, yung Sa Jetema, Kilis. yung curly. Pinaalala ko sa curly. Naalala ko din siya. Oh my God, ayoko na magsalita. Pero kasi iba naman yung issue nun ngayon kasi.